Shinong, di ba? Isang buwan ka ng buntis. Ni wala ka pa nga sa tamang edad. Pwede mo siyang i-report sa pulis. Ano na meron ng guardian mo? Hindi pwedeng mag-report. Bakit? Dahil ang ama ng bata ay siya rin tagapangalaga ko, si Tito Jiang Bishi. Labis ang galit niya sa akin. Nasa tamang edad na ako. Kaya kung managot sa sarili ko. Itong batang ito, pwede pang ipalaglag? Pwede, pero manipis ang lining ng mattress mo. Kung ipalaglag mo ito, baka hindi ka na walay mabuntis. Pag-isipan mong mabuti. Kung sigurado ka talagang ipapalaglag, dapat bago magtatong buwan. Sige. Salamat, Doc. Dati akong paboritong buntot ni Jiang Biji. Ako ang laging sumusunod. Pero ikaw rin ang unang umiiyak kapag natalo ka. Bakit ang hina-hina mo naman? Napakawalang kwenta mo. Kasalanan ko bang tawagin kitang malambing? Tanga ka talaga. Bakit mo ko tinatawag na ganun kalambing? Wala naman tayong dugong pinagbabahaginan. Sinira ng mama kong relasyon ng kuya at hipag niya at naging asawa ni Jiang. Ako naman, naging pinakakamuhian ni Jiang Biji. Humingi ka ng tawad sa kuya mo! Kung hindi lang dahil sa mama mo na pinilit ang kuya ko na kunin ang birthday cake mo, hindi sana siya na-aksidente at namatay. Patay na ang mama mo. Ang utang niya sa pamilyang Jiang. Ikaw magbabayad! Pasensya na, baby. Hindi kita kayang panatilihin. Tito, pakawalan mo ako! Tito! Mr. Jiang, sabi ng doktor, ayos na raw si Miss Wei. Kinabalik ko na siya sa eskwelahan. Na-transfer ko na rin ang 50 million sa kanya. Mabuti. Di ba siya ang anak ng driver ng pamilya Jiang? Bakit bigla nyo lang binigyan ng ganito kalaking pera? Ilang buwan ang nakalipas, may nagsabotahe sa akin. Pag-gising ko, siya nang nasa tabi ko. Isipin mo na lang itong kabayaran. Mr. Jiang, bakit pumunta si Miss Obigaini? Baka naman... Ang social butterfly ng department natin bumalik na. Araw-araw, bukod sa klase, lagi sa mga high-end club nagkikita. Baka nagtatrabaho bilang pokpok sa club. Sino ba naman ang magkakaalam? Sabi nila, ang nanay niya ay kabit na sumira ng pamilya. Ginamit ang lalaki para iwan ng asawa. Kapag nakumpleto kong 920,000 mula kay Jiang Seli, makakabitawan ako sa pamilya Jiang at tuloy na mapuputol ang ugali namin ni Tito. Kung ano ang ina, ganon din ang anak. Tingnan mo siya, pa-inosente pa. Yun pala, sa loob-loob niya. Oy, Tongtong. Hindi ba kasama niyo si Shenong? Nakita mo na ba siyang mang-akit? Maghanap ka ng mga siga. Pag-trip pa si Shenong, kunin niyo ang video. Gusto kong masirang pangalan niya. Huwag ka mag-alala. Naayos ng lahat. Nainom na ni Mr. Jiang ang gamot. Hindi nakalakap ito. Ang swerte naman ni Kinong, yung babaeng yun. Pero, ang pwesto bilang Mrs. Jiang ay akin lamang. Tama na. Ginaya ni siya na ang naging landas ng nanay niya. Kawawa na nga siya. Huwag hinasanang kusang ibos ng asin sa sugat. Ha? Totoo ba kabit din siya ngayon? Hoy, ikaw. Karapat dapat ka ba? Patay ng nanay ko. Bakit kailangan niyo para siyang laitin? Alam mo, si Tongtong ay fiancé ni Mr. Jiang. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Mr. Jiang? Tama. Si Jiang Biji, ng Jiang Group mismo. Magkasama na sila ngayon. Mr. Jiang, dito po kayo. Bishi, sa wakas dumating ka na. Mr. Jiang, tamang-tamang dating mo. Kani-kanina lang, sinaktan ng fiancé mo sa harap namin. Wala talaga siyang respeto sa'yo.
Silang nauna sa akin. Wala akong ginawa. Shenong, pasensya na. Hindi kasi ako magaling magsalita. Gusto ko lang sana ipagtanggol ka. Hindi ko sinadyang palalayan ang sitwasyon. Nagkamali ako. Napagkamalang ka tuloy. Hindi ka lang basta mahina magsalita. Talagang masama lang ang puso mo. Kung hindi naman pala sinadya, ipaliwanag na lang natin. Magkaklase naman kayong lahat. Ayusin na lang maayos ang usapan. Bawat taon, nagbibigay ko ng bilyong-bilyong donasyon sa Jiang University. Hindi para magpalaki kayo ng mga estudyanteng mahilig magchismis. Ayoko makita pa mga batang yan. Opo. Nag-donate si Mr. Jiang sa Jiang University para kay Shinong. Grabe ang favoritism. Pag-isipan mo yan ng mabuti. Aayusin ko ito na maayos. Ikaw talaga, Shinong. Ang lakas ng loob mo magsumbong kay Bishi. Mr. Jiang, bitawan mo ako. Mr. Jiang? Dati, di ba tawag mo sa akin ay Tito? Kayo mismo nagsabi sa akin noon na ayaw mong malaman ng ibang relasyon natin. Sumusunod lang ako sa'yo. Kung ganon, sa eskwelahan, huwag ka nang gumawa ng gulo. Si Wetong nauna. Siya nang basta sa nanay ko. Hindi ba totoo? Hindi ba kabit ang mama mo? Hindi ba siya ang dahilan kung bakit naparalisa ang sister-in-law ko? Pero ang mama ko, matagal ng patay. Ano pa bang gusto niyang gawin? Ginawa niya yon sa sarili niya. Kung wala ka ng ibang sasabihin, Mr. Jiang, aalis na ako. Bakit ka pumunta sa ospital? Ako, pangkarenang check-up lang. Nung gabi ng ika-15 ng nakaraang buwan, nasan ka? Nag-tutor ako. Tinutulungan sa homework. Iwan mo na lahat ng kalokohang trabaho mo. Baka isipin pa ng iba na hindi ka na namin nilagaan ng pamilya Jiang. Ipinagmamalaki kong kumita ako ng marangal. Kaya pa ako sa ganitong buhay. Mas mabuting alganin niyo si Miss Wei. Mr. Jiang, tapos na po ang pagbili sa hotel kung nasa nagtatrabaho si Miss. I-a-assign na siya sa magaan na trabaho. Mabuti. Si Gu Xingjia, kaklase ni Miss, mukhang madala silang magkasama kamakailan. Kung sino man ang piliin niyang makasama, bahala siya. Ang mga ganyang bagay, huwag mo nang pansinin pa. Ipaimbestiga mo ang CCTV ng Yunhai Hotel noong nakaraang buwan, gabi ng ika-15. Di ba si Miss Wei ang nandoon noon? Sundin mo na lang ang utos ko. Eto, Ayos na agad ang pagkukumpuni. pero ang cellphone na yan, mukhang luma na. May silbi pa bang ipaayos yan? Salamat ha. Balang araw, ililibre kitang kumain. May part-time pa ako. Sa susunod na lang. Plano ko pa naman sanang yayain kang manood ng sine sa susunod na linggo. Hindi ba akin tong mga gamit na to? Ano to? Ako nagpautos na ilipat ng mga yan. Simula ngayon, bilang fiancé ni Bishi, dito na ako titira sa bahay ng mga Jiang. Sa lahat ng kwarto. Sa iyo, pinakang ko para gawin silid ng mag-asawa. Kaya pinalipat ko na lang.
Hindi ka naman siguro magrereklamo, di ba? Ibig sabihin, tutuloy talaga sila sa pagpapakasal? Mr. Jung, lumipat na po si Miss sa kwarto ng kasambahay. Bahala siya kung saan niya gustong tumira. Bishi, hindi ako marunong magpalat ng hipon. Pwede mo akong tulungan? Salamat sa abala. Shinong, gusto mo ba ng hipon? Pababalatan ko rin ni Bishi para sa'yo. Ayaw ko masyado ng hipon. Miss, kumain po kayo ng mas maraming isda. Sabi ni Sir, pumapayat daw po kayo kamakailan. Pinadala niya ito ngayong umaga. Masyado kang madaldal ngayon. Dali tayo mula sa kagustuhan ni Bishi. Kung ganun, kumain ka pa ng marami. Salamat, pero nag-iingat ako ngayon sa pagkain. Hindi ko masyadong gustong isda. Ang paraan mo ng pagtanggi sa iba ay talaga namang nakakabuisit. Beshi, kung ayaw kumain ni Shinong, hayaan mo na. Huwag mo siyang pagalitan para sa akin. Sa huli, ako naman yung fiancé at balang araw, ako rin magiging tiya ni Shinong. Ayaw kong magkaroon kami ng sama ng loob. Ayaw kong mahirapan ka. Baka buntis siya. Sumakit lang siya ng dalaga. Ang alam ko lang mga buntis ay ayaw sa amoy ng karne. Baka dahil ayaw niya sa akin. Kaya pati ang pagkain na sinerve ko, ayaw niya. Huwag niyo pong itindi Miss Wei. Hindi po ganun si Miss. Baka kasi nung nakarang buwan, masyado siyang napagod sa pagtatrabaho sa hotel. Kaya siya nasusuka. Hotel? Anong hotel? Yunhai Hotel ba? Nung gabi ng ika-15 na nakaraang buwan, umuwi ba siya? Hindi. Buntis ka? Hindi. Eh bakit ka nagsusuka? Sabi ng doktor, kailangan ko raw umiwas sa ilang pagkain. Pero pinilit niyang pagkainin ang isda ni Weitong. Saan mo ko dadalhin? Saan sa tingin mo? Dadalhin kita sa ospital para mapatignan. Baka kasi may malubang sakit ka. Tapos kami pang sisihin. Huwag kayong mag-alala. Nagpatingin na ako, bukod sa mababang blood sugar, maayos naman ang kalusugan ko. Wala naman itong kinalaman sa'yo. At lalo nang wala sa pamilya dyan. Shinong, mas mabuti pang huwag ka na magsinungaling. Hindi. Kapag naibalik ko na agad ang 80,000 kay Tito, hindi niya ako pipigilang umalis sa bahay ng pamilya dyan. Gising ka na. Bishi, mukhang may kailangan si Shinong. Babalik na lang kung mamaya. Lumabas ka. Shinong, ikaw na rin naghahanap ng kahilian. Kubarin mo damit mo. Nasaan ang birthmark sa likod mo? Nasaan ang birthmark sa likod mo? Pangit kasi, kaya pinatanggal ko na. Bakit? Bago ako bumalik mula sa study room, linisin mo lahat ng gamit mo at lumayas ka. Pero hindi ba't engaged na tayo? Normal na tumira tayo sa isang bahay. Sino nagsasabing fiancé mo ako? Pero akong naging babae mo. Kahit ano pa nangyari sa atin noon, binigyan na kita ng sapat na kabayaran. Tigilan mo ng ilusyon mo. Gaano ba katagal mahanap ang footage? Pinakamaaga ay 3 araw.
Sabihan mo agad ako pag may balita. Opo. Baka natagsan ni Jiang Beji na peke ako. Hindi pwede. Manager Lu, may favor ako. May laman ng 80,000 ng card na ito. Anong ibig mong sabihin? Sa mga taong ito, lahat na nagastos ng pamilya Jiang sa akin, umabot ng 1,000,000. Ang natitirang 920,000, babayaran ko yon. Gusto mo nang putulin ang ugnayan mo sa Jiang family? Lubos ang pasasalamat ko sa pamilya Jiang para sa 12 taon ng pagpapalaki sa akin. Panahon na para lumipat ako. Bakit? Kakapagrelasyon mo pa lang, tapos titira ka na agad kasama si Gu Xingjia? Hindi totoo yan. Eh bakit ka nagmamadaling umalis? Sige, hulaan mo. Kung malaman niyang lahat ng kagagawa ng nanay mo noon. Magiging kayo pa rin ba? Jiang Beji, hindi mo pwedeng gawin to. Mga personal kong bagay yon. Anak ka ng kabit, tapos nagpapakapribado ka? Oo, kabit ang mama ko. Kaya ba karapat dapat na akong mamatay? Eh ako ba? May nagawa ba akong mali? Mali ba? Wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kuya ko? Kung hindi dahil sa birthday mo, mamamatay ba siya sa aksidente? Tignan mo ako na mabuti. Shinong, akala mo ba ang utang mo sa Jiang family ay 1,000,000? Ang totoo, may dugo kang pasaan. Sinasabi ko sa iyo, habang nabubuhay ka, hindi mo kayang putulin ang koneksyon mo sa Jiang family. Kung hindi ka papatay, tigilan mo pagkawa. Wala akong pakialam sa luha mo. Manager Lu, may kailangan po kayo sa akin. Oo. Gusto kitang kausapin tungkol sa shift mo. Puro night shift ka kasi nung nakaraan. Bakit parang nahihilo ako? Siyempre, nilagyan ko ng pampalibog ang kwarto. Nakasloob ka pa rin lumaban? Nung nakaraan, muntik na kitang makuha. Akala mo ba tapos na? Nasa kamay pa rin kita. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! President Jiang, malapit na magsimula ang seremonya ng pagbili sa hotel. Pinalagtas mo ako! Tishe, baka naman ito lang laro ng magkasinta ni Shenong. Nakakayak mo silayan mo. Huwag na lang. Marami pa tayong kailangang asikasuhin. Tara na. Jiang Beji, iligtas mo ako! Lumayas ka! Nongnong! Nongnong! Ayos ka lang ba, Nongnong? Tito! President Jiang, ang daming dugo na babae. Anong klaseng asawa ka? Hindi mo alam na buntis ang asawa mo. Buntis siya? Huwag kang mag-alala. Ligtas ang bata dyan sa tiyan mo. Bakit mo ko niloko? Yung batang yan sa tiyan mo, akin ba yan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Mr. Jiang. Yung nakaraang buwan, sa Yunhai Hotel, ang babaeng nakasama ko, ikaw yun, di ba? Hindi nga ako pumunta sa iyo na hotel ng nakaraang buwan.
At buntis na ako ng 2 buwan. Paano magiging anak mo to? Kino. Lasing ako noon pero hindi ako patay. Palinaw kong natandaan kung sinong babaeng kasama ko. May birthmark siya sa likod niya. Ah? Ganun ba? Oo, may birthmark talaga kung napakabata. Pero hindi lang naman ako ang may ganoon. Diba? Mr. Jiang, ganun ka na ba kadesidido? Nakakuha ng bata na sa tiyan ko. Baka naman may gusto pa sa akin. Ano? Wala kang kinalaman dito. Hindi ka pa kasal, buntis ka na? Wala ka bang hiya? Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam ng relasyon natin, Mr. Jiang. Kahit mapahiya ako lang mapapahiya. Walang kinalaman sa inyo o sa Jiang family. Sabihin mo na nga, sino ang ama ng batang nasa tiyan mo? Wala siyang ama. Pati ng ama ng bata. Ayaw mong sabihin ah. Kung ayaw mong sabihin, ako magdidesisyon para sa'yo. Bitawan mo ako! Saan mo ko dadalhin? Sa pagpapalaglag. Mga tao! Wag! 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 Mr. Jiang, anong karapatan mo magdesisyon para sa akin? Karapatan ko bilang tito mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lumayo ka! Ang bata ay nasa tiyan ko. Ako lang may karapatan magdesisyon kung itutuloy ko o hindi. President Jiang! Hindi pwedeng palaglagin ng bata ni Miss. Kung ipipilit ang aborasyon, pati siya mamamatay. Ano? Lumayo ka! Tama na! Lumayo ka! Sino? Kung ipipilit mong alisan ng batang ito, mamamatay rin ako. Handa ka magbuwis ng buhay para sa lalaking yon? Gaano mo ba siya kamahal? Mahal na mahal. Shinong, kahit mamatay ka sa harap ko, hindi ako kukurap pero wag mong sayangin ang medikal na pasilidad. Jiang Bishi, bitawan mo ako! Simula ngayon, kung wala akong pahintulot, hindi siya pwedeng lumabas. Opo! Shinong, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino ang ama ng batang yun, hindi ka makakalabas saan man. Jiang Bishi! Palabasin mo ako! Jiang Bishi! Kinakulong mo ako! Imbestigahan mo. Tignan ko sa nakaraang 2 buwan sino ang mga lalaking nakasama niya. Kahit magukay ako ng libingan, kailangan ko matagpuan ang lalaking yon. Opo. President Jiang, napakaalaga niyo po kay Miss. May gusto po ba kayo sa kanya? Ang nanay niya, sumingit sa relasyon ng kuya at hipag ko at siya pang dahilan kung bakit namatay si kuya. Paano ko naman magugustuhan ang anak ng isang kabit? Masama po ito, sir. Palabasin niyo si Miss. Mukhang may nangyaring masama. Nawala na siya ng malay. Ano? President Jiang! Doc, kumusta na siya? Huwag po kayong mag-alala, President Jiang. Mababa lang blood sugar niya. Binigyan ko na siya ng dextrose. Pahinga lang kailangan. Ayos. Nong, ano bang gagawin ko sa'yo? Dahil lang ayaw kitang palabasin, ginamit mo to para mapilit mo kung makompromiso. Shinong, sinasabi ko sa'yo, wala nang susunod pa. Dahil sa susunod, hindi na ako tatawag ng tulong. Wala nang mas gusto pa kaysa sa akin na mawala ang batang nasa tiyan mo. Miss, sa susunod po, huwag niyo na pong gamitin ang katawan niyo para lang magalit sa sir. Nang malaman niyang nawalan ka ng malay, binantayan ka niya ng buong gabi. Siya pang pinakagustong mawalang batang ito sa tiyan ko.
Paano pa niya kung maiintindihan? Kung hindi siya nagmamalasakit sa inyo, bakit siya magagalit ng ganyan? At paulit-ulit na itinanong kung sino ang ama ng bata. Sabihin niyo na kasi, para nito sa kakabuti mo. Ikakasal na siya. Kung sasabihin ko, baka siya rin matulad sa akin, dalang-dalang pangalan ng anak ng kabit. Ipagbigay alam sa lahat. Simula bukas, pwede nang pumasok si Mrs. Eskwela. Magdagdag ng mga tao para bantayan siya. Opo. Pero paano kung pagchichismisin siya ng ibang estudyante? Kung may sino mang maglakas loob na magchismis sa kanya, papalayasin ko sila sa buong lungsod ng Jiang. Opo. Sino? Sige, naiintindihan ko. President Jiang, nasilip na po ang CCTV ng hotel sa Yunhai. Sino? Sino? Si Miss Wei po. Imposible. Wala siyang birthmark sa likod niya. Sabi ng manager, noong mga oras na nandoon ka, sira ang CCTV ng hotel. Walang footage ni Miss. Tanging si Miss Wei lang ang nakuna ng camera. Bishe, pinagdudahan mo ba ako? Gusto ko lang malaman ang totoo. Sa paningin mo ba, isa lang akong mabanghang na isakripisyong dangal para sa pera? Ang 50 million iyon, akala ko noon ay bride price mo para sa akin. Kaya ko tinanggap. Hindi ko inaakala. Esa pala yung bride para manahimik ako. Ang damdamin ko, hindi ganun kababaw. Ibabalik ko ito sa'yo ngayon. Ibig bang sabihin ay nagsasabi siya ng totoo? Nagkamali ba talaga ako? Buti nalang pinauna ko ng sira ng CCTV para makalusot. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para makatulong si Jiang Bijou sa akin. Para kahit anong mangyari, hindi na siyang kakatanggi. Subukan mo ito. Kuya, hindi ko pwedeng tanggapin. Iyan ang iniwan ng tita para sa'yo. Kung sinabi kong tanggapin, tanggapin mo. Ang dami mo namang sinasabi. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Oo, maganda. Salamat, kuya. Maligayang kaarawan, Nongnong. Sana'y pagpalain ka nito. Naway lumaki ka na malusog at masaya. At namuhay ng ligtas at payapa. Miss. Miss, ipinagluto ko kayo ng noodles. Kahit wala kayong gana, para sa sanggol sa tiyan mo, kumain po sana kayo kahit kaunti. Miss, huwag na kayong malungkot. Pumayag ni sister na makapasok na kayo sa paralan bukas. Talaga? Kailan ba kita niloko? Kaya kumain ka ng marami. Aakit lang ako saglit. Sandali lang. Kumusta na ang sugat ni Tito? Kung gano'n yung siya pinapahalagahan, bakit hindi mo iparamdam sa kanya? Sister ay nasa study room ngayon at nagtatrabaho. Kung malalaman niyang initindihin siya, siguradong matutuwa siya. Ang sugat ni Tito, mas gagaling ito kung gagamitin niya ang gamot na ito. Tito, andyan ka ba? Anong ginagawa ni Shino dito? Bishi, dahan-dahan ka naman. Huwag kang makulit. Diyan, Bishi. Ito bang tinatawag mong trabaho? Beshi, nandito ka na. Anong ginagawa mo dito? Beshi, akin ka na. Hindi mo ba talaga ako nanaisin? Huwag mo kong subukin ng paulit-ulit. Shinong, walang hiya ka talaga. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako matatanggihan ni Bishi? Ipakalat mo sa media ang video ng gabi ngayon. Gusto kong makita kung hindi ka pa rin mananagot sa akin. Aling Zhang,
Kinain niya mo yung noodles na pinadala ko kahapon? Kinain po niya at nang malaman niya, napapayagan niya siyang makapasok sa eskwela. Parang gumanang pakiramdam niya. Kitang-kita sa kanya na mas gumanda ang estado niya. Basta kumain siya, ayos na. Malamig ng panahon na yon. Madaling sipunin yung mga buntis. Alagaan mo siya ng mabuti. Opo, gagawin ko. Totoo palang buntis si Shinong. Hindi ko pwedeng hayaan si Shinong at ang magiging anak niya. Nahadlangan akong magiging ginangjang. Miss, inumin niyo agad ang sopas habang mainit pa. Sige, salamat. Nagugutom ka rin ba? Rongrong, ano nangyari sa'yo? Inaanunsyo ng Jiang Group na si Jiang Beixi na ikakasal kay Wei Tong. Ayon sa ulat, magkakabata raw ang dalawa at ikakasal na sa loob ng 1 linggo. Huwag mong sabihin si Tito. Iniisip na nakakaya ko sa pamilya Jiang. Kaya gusto niyang patahimikin ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko kaya may mananakit sa'yo. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, pumapay kong ipalaglag ang bata. Bakit? Sabi kasi ni Yaya Zhang na lahat ang ginagawa mo ay para sa ikakabuti ko. Kaya nagpapasyahan kung sumunod ako sa'yo. Hindi yan ang mahalaga. Ang gusto kong malaman kung sino ang ama ng bata at kung... Huwag mo na siyang manggitin. Pwede bang igalang mong desisyon ko? Alam mo ba ang magiging bunga kapag pinalaglag mo ang batang ito? Alam ko. Pero sabi rin ni Yaya Zhang na nag-aalala ka sa akin. Kaya siguradong iaayos mo na para sa akin. Hindi ba? Sige. Salamat, Tito. Nung bata pa ako, lagi kong pasaw at nasusugatan. Sabi mo, ang gamot na to ay sobrang epektibo sa sugat sa katawan. Nung huli sa ospital, ako naging makulit. Kaya ka nasugatan. Patawad. Nong, bakit parang ang bait mo na? Hindi na ako sanay. Tito, pakireserba na ng schedule para sa abortion ko. Hello, Mr. Jiang. Paki-schedule para kay Nongnong para sa abortion sa loob ng 3 araw. Salamat, Tito. Mr. Jiang, totoo bang ipapalaglag yung anak ni Miss? Desisyon niya yun. Hanapan mo ko ng pinakamahusay na surgeon. Gusto ko ligtas siya. Opo. Isa pa, ipaimbestiga sa Weitong. Kung totoo bang nagpali siya ng birthmark. Kayo po, hindi ba nagpasya na kayong pag-asalan si Miss Wei? Bakit kailangan pa rin paimbestigahan? Pang-control lang yan ang stock price. Kung hindi lang lumabas sa media, hindi ko sana tinanggap ang kasal. Basta mapatunayan ko na wala siya sa lugar ng gabing yun. Pwede nang kansilahin ang kasal. Opo! Anong meron? Nasa klase ba o nasa firing squad? Ang daming bodyguard.
Sabi nila, buntis siya ng walang asawa at anak daw ng kung sinong lalaki lang. Lulubog na lang po sa lupa. May mukha pa siya pumasok sa school. Grabe, kapal na mukha niya. Talagang dalang-dala niya ang pagiging kabit. Anak ng kabit at isang illegitimate child pa. Tama, kung may ibang taong pinipili ang maging mababa, bakit pa natin sila papansinin? Grabe tong-tong, hindi ba ito yung koronang handog sa pag-ibig? Sabi nila, milyones ang halaga niyan at iisa lang sa buong mundo. Talaga ba? Hindi ko alam eh. Sabi ni Bishi, bagay daw sa akin, kaya binili niya. Ang swerte mo kay Mr. Jang, inggit na inggit ako. Tito, maligayang bagong kasal. Shinong, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Pwede ba tayo mag-usap na tayo lang? Wala nang tao ngayon. Ano gusto mong sabihin? Tungkol sa chismis na kabit ka raw at buntis pa, bakit hindi mo pinabulaanan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ako magsasabi sa kanila. Hindi sila nagsisinungaling. Totoo ngang buntis ako. Ikaw, Pero ang gusto ko na lang ngayon ay umalis sa syudad. Matutulungan mo ba ako? Miss, andyan na po kayo. Para ba ito kay Tito? Oo. Ako na magdadala. pasok. Tito, ang kape mo. Ikaw, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi pa naman ako pagod. Kaya inhatid ko na rin itong kape galing kay Aling Zhang. Ay, oo nga pala. Para sa'yo. Anong meron? Naisipan mo kong bigyan ng regalo? Nadaanan ko lang sa mall. Bagay na bagay sa'yo kaya binili ko. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Kung ganun, pwede ka bang pumayag sa isa ko pang hiling? Anong hiling mo? Huwag mo nang pabantayan ng bodyguard. Gusto kong mabuhay ng normal sa paralan. Pwede ba? Nong, ano ba talagang binabalak mo? Kasi nitong mga araw na to, parang may kakaiba sa'yo. Ayoko lang kasi ng special treatment. Sige, pumapayag ako. Paalam, Jiang Bishi. Simula ngayon, hayaan mo na lang itong sumama sa'yo sa bawat araw. Nakabook na ako ng ticket. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa airport. Salamat. Kung ito ang kagustuhan mo, handa akong sumuporta sa'yo. Sir? Sir? Bakit po kayo nakatulog sa study room? Nakatulog pala ako.
Tito, ito para sa'yo. Sinong, naglakas loob ka bang tumakas? Ipaalam sa lahat. Isara lahat ng kalsada palabas ng Jiang City. Kahit kaya ng buong lungsod, hahanapin ko siya. Ang batang dinadala mo, kanino ba talaga? Hindi na mahalaga. Dahil anak ko lang siya. Gujinja, bilisan mo. Inahabol na tayo. Sige. Miss, pinapasandukan ni Mr. Zhang. Anong ginagawa mo? Bitawan niyo ako! Ang dahilan mo kung bakit gusto mong alisin ng mga bodyguard. Hindi. Hindi niyo pwedeng tratuhin siya ng ganyan. Tito, pakawalan mo na siya. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Tito, hindi ba siya ang ama ng bata? Hindi. Ikaw yun, hindi ba? Ikaw yung nakabuti sa kanya tapos ayaw mo managot. Hindi ako yun. Bugbugin niyo siya! Halika dito! Tigilan mo na! Bugbugin niyo pa! Bugbugin ng gusto! Tama na. Iyan bang lalaking pinilit mong ipagtanggol? Duwag na walang panindigan? Hindi siya ama ng bata. Itigil mo na. Kung hindi siya, sino ang ama? Ayaw mong sabihin? Ipagpatuloy yung pagbugbog! Tama na! Tama na! Tama na! Tito, tama na please. Mamamatay na siya kung magpapatuloy ka. Dahil lang sa lalaking yan, luluhod ka sa harap ko? Alam mo bang hindi kanya mahal? Ni ang bata sa tiyan mo? Paano kung pumapayag kung ipalagag ang bata? Wag. Wag. Paano kung seryoso ako na alisin ang batang ito? Pwede mo na ba siyang tantanan? Mas pipiliin mong saktan ang sarili mo para sa kanya? Kung may mangyari sa kanya dahil sa akin, sa buong buhay ko, mabubuhay ako sa konsensya. Wag. Nakikiusap ako, Tito. Dalhin ang dalaga sa ospital. Opo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo lang sa akin kung sino ang ama ng bata at ililigtas ko siya. Wala siyang ama. Relax lang, sandali lang to. Anak, pasensya ka na. Baka talaga wala tayong tadhana. President Jiang, nasan si Miss? Kakapasok lang sa operating room. Hindi, itigil niyo ang operasyon. Ang bata sa tiyan niya. Anak niyo po yun. Hindi siya. Paano nangyari yun? Sa resultang to, magkatugma ang pangalan at petsa. Baka
Mali nga talaga ang na-check ko. Ayos kakapalit ng resulta. Tahimik ka lang. Salamat. Lumabas ka na hindi malalagsuot ng dagdag ng damit. Paano kung magkasakit ka? Ayos lang ako. Pakiramdam ko kasi mabigat sa dibdib. Gusto ko lang magpahangin. Kumusta si Gusheng siya? Ayon kay Secretary Lin, nakalabas na raw siyang Master Gus sa ospital at mabilis lang ang pagpapagaling niya. Buti naman at ayos na siya. Mahangin sa labas. Pumasok na po kayo at magpahinga. Hindi ka dapat nalalamigan ngayon. Sige. Ito ang pinakabagong couture wedding gown mula sa aming brand ngayong taon. Mangyaring pumili po kayo. Ang ganda ng pagkakagawa at detalye nito. Alam ko na, kapag nakapili na ako, papaalam ko na sa inyo. Sige po, kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang kami. Shinong, ilang araw na lang, kasal na namin ni Bishi. Gusto sana kitang imbitahan bilang abay. May oras ka ba? Alam kong galit ka sa akin, pero nagpapanggap ka pa rin na mabait at magandang ugali. Hindi ka ba napapagod? Kung alam mo naman, umalis ka na agad sa pamilya Jiang. Naawalan si Bishi sa'yo at ang mama niya. Kaya tinis ka ng pamilya Jiang ng mahigit 10 taon. Tapos ang kapal na mukha mo, iniisip mong bagay ka ng pamilya? Sinampal mo ako? Ikaw, sinampal mo ako? Ginusto mo yan. Ikaw? Huwag mo akong gamitin para lang mapansin. Wala ka na anak sa tiyan mo, pero ang yabang mo pa rin kapag nahinigdan ng asawa ni Jiang. Siguraduhin ko mapapahiya ka. Ayos naman tayo dati. Bakit bigla kang aalis? Dahil ayaw kong makita na kasama ng ibang babae. Ikakasal ka na. Kung mananatili pa ako rito, makakasagabal ako sa inyo ni Weitong. Anong koneksyon ng dalawang bagay na yan? O baka nagdadrama ka na naman? Hindi ako nagdadrama. Bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Kung wala kang paliwanag, kalimutan mo lumipat ng bahay. Malaki ang pamilya Jiang. Kung kasya si Weitong, kasya ka rin. Pero kung pipilitin mo akong tumira kasama niya ni Weitong, hindi ko alam kung saan ako itatapon sarili ko sa iya. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Iniisip pa rin ba ni Miss ang tungkol sa bata? Siguro nga. May ilang mga babae na pagkatapos ng aborsyon ay nagkakaroon ng depresyon. Paano kung isama mo muna si Miss palabas ng bansa para mag-relax? Magkakatulong ba yun? Malalaman lang natin kung susubukan. Tungkol sa birthmark ni Weitong, kumusta ng investigasyon? Lumabas na ang resulta. Anong kinalabasan? Mas mabuting kayo lang pong tumingin. Totoo ngang may birthmark siya. Opo, at pinailis niya yon 2 linggo na ang nakalipas. Siya nga talaga. Narito na ang listahan ng mga imbitado sa kasal at ang premarital check-up ninyo ni Miss Wei. Naayos ka na rin. Umalis ka muna. Opo. Maganda ang development ng bata sa tiyan mo. Kailangan wala magpahinga ng mabuti at huwag kalimutan uminom ng folic acid. Salamat, Doc. Baby, sana huwag mo kong sisihin dahil dinala kita sa mundong ito ng palihim. Pasensya ka na. Ang batang ito ay nasa tiyan ko na 1 buwan. Hindi ko talaga kayang mawala siya. Pwede bang itigil ang operasyon? Sige, buti na lang. Anesthesia pala ang nagbigay sa'yo ng kanina. Sino?
Akala ko ba tinanggal mo ng bata sa tiyan mo? Ano yung tinitignan mo? Wala naman. Nongnong, ikaw, lumabas ka muna ng bansa at magpahinga. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kay Aling Zhang na malungkot ka ron itong mga araw. Kaya ayoko manatiling ganito ka palagi. Sige. Kung ganoon, paabalan lang tito. Natulungan mo rin ako maghanap ng paran sa ibang bansa. Anong ibig mong sabihin? Marahil ay dahil dito na sa lugar na ito ang pinakamasakit. At ayaw kong harapin ang nakaraan. Dahil ba sa batang yon? Hindi lang yon. Kung ganun, bakit kailangan mong umalis? Dahil galit ako kay Wei Tong. Posible ba na para sa akin, ititigil mong pakasalan siya? Kung hindi mo kaya, hayaan mo na akong umalis. Iyon ang pinakamainam na desisyon. Sige. Kailan mo balak? Sa makalawan na lang. Kaya kong makita sa harap ang sarili kong mga mata ng pang pinakaayaw ko ay magiging tiyahin ko. Bakit ka ba may folic acid? Bakit ka ba may folic acid? Binilin ko yun dati pa. Ngayon wala na rin ang bata. Wala nang silbi. Magkakaroon ka pa rin ng anak sa hinaharap. Sige. Tito, sa pagkakataong ito, totoong paalam na talaga. Bakit bigla mo akong naisipang yayain kumain? Dahil sa pinangako ko sa'yo dati, na kapag inayos mo ang phone ko, ililibre kita. Napagkamalan ka ng tito ko dahil sa akin, hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Huwag mong dibdibin yon. Narinig ko na pinaayos ng tito mo ang pag-drop out mo sa school. Hindi ka na ba talaga babalik sa school? Hindi, aalis na kasi ako papuntang ibang bansa. Bakit naman? Makikita pa ba kita pagkatapos nito? Walang hanggan sa mundo nang hindi nagtatapos. Kung nakatadhana, muling magkikita. Hindi na rin maaga. Uuwi na ako. Mag-message ka kapag nakauwi ka na. Sige, bye-bye. Bitawan mo ako! Miss Wei, nakuha na namin ang dalaga. Gawin niyo itong malinis. Hindi kayo mawalan ng kandimpala. Anong sakit ang pinatingnan ng babae kanina? Paumanin, miss. Privado po yun ng pasyente. Hindi namin pwedeng sabihin. Ngayon, mahigit isang buwan na siyang buntis. Bukas, magiging tunay na asawa na ako ni Jiang. Shinong, ikaw at ang bata sa sinapupunan mo, maghintay na at mamatay. Bitawan mo ako!
balak ninyong gawin? May nagbayad para kitilin ang buhay mo at ang batang nasa sinapupunan mo. Masama ito, Miss Wei. Tumakas si Shinong. Ano? Saan siya pumunta? Nahanap na ba siya? Hinahanap pa rin. Bilisan ninyo. Kapag nakatakas siya, makikita niyo ang galit ko. This way, magsisimula ng kasal. Kapag napakita si Shinong sa kasal, tapos na ako. Tumigil ka dyan! Huwag kang tumakbo! Tumigil ka dyan! Huwag kang tumakbo! Anong balak ninyong gawin? May nagbayad para kitilin ang buhay mo at ang batang nasa sinapupunan mo. Ah! Ah! Agad ipagbigay alam kay Miss Wei na tumakas si Shinong! Masama ito, Miss Wei. Tumakas si Shinong! Hinahanap pa rin. Miss Wei? Si Wei tong ba ito? Hindi ko pwedeng hayaan si Tito na pakasalan niya ang ganitong klaseng babae. Ilalantad pang tunay yung pagkatao. Tumigil ka! Huwag kang tumakbo! Palakpakan ang maligayang pagdating sa bagong kasal! Miss Wei Tong, tinatanggap mo ba na pagkasalan si Ginoong Jiang Beishi? Oo, tinatanggap ko. Mr. Jiang Beishi, tinatanggap mo ba na pagkasalan si Miss Wei Tong sa hirap o ginhawa? Hindi mo ba siya iiwan kailanman? Bishe, bakit ka nagdadalawang isip? Hindi mo siya maaaring pakasalan! Jiang Beishi! Nawawala si Shinong! Hindi mo siya pwedeng pakasalan! Anong sabi mo? Pagkatapos namin kumain ni Shinong kagabi, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na siya makontak buong gabi. Posibleng may masamang nangyari sa kanya. Bishe, huwag kang umalis. Kasal natin ito ngayon. Bitawan mo ako! Nawawala si Shinong. Anong pakialam mo? Hindi naman kayo makadugo. Ako ang tunay mong asawa. Kung ganon, kinakansela ko ang kasal natin. Wag! Lin Yuan, hanapin siya. Opo! Bishe! Walang hiyang babae. Tumatakas ka pa? Nakikiusap ako sa inyo. Huwag yung saktan ng anak ko. Magkano bang pinay ni Wetong? Babayaran ko ng doble. Miss! 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 Sigurado ka bang si Nongnong ay dinukot dito? Base sa CCTV, nandito talaga siya. Walang hiyang babae. Subukan mong tumakas ulit. Nongnong! Miss! Ah! Nongnong! Nongnong! Ayos ka lang ba, Nongnong? Tito, hindi mo pwedeng pagkasalan si Wetong. Siya ang nag-utos na dukutin ako. Ano? Mag-ingat ka! Nongnong! 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 Kaanak ka ba ng pasyente? Dok, kumusta na siya? Anong klaseng asawa ka? Buntis ng mahigit ng isang buwan ang asawa mo. Ni hindi mo alam. Isang buwan? Hindi ba 2 buwan? Isang buwan lang. Ngayon, delikadong kondisyon ng pasyente. Hindi na maliligtas ang bata. Pakipirmahan ito. Doctor, kahit hindi maligtas ang bata, basta iligtas nyo lang ang ina kahit anong mangyari. Gagawin namin ang aming makakaya.
Mr. Jiang, kumusta si Miss? Sa pregnancy report, bakit 2 buwan ang nakalagay? Konsensya, bitawan mo ako. Binabayaran ni Wei Tong ang doktor. Ikaw, Hindi ako yung Bishi. Wala akong kinalaman dyan. Siguro na si Gojin siya ang may gawa niyan para sira ang relasyon natin. wala akong galit sa'yo. Bakit naman kita sisiraan? Sino nagkakaalam? Baka gusto mo lang magpa-impress kay Shinong. Bishi, huwag mo siyang paniwalaan. Nagdadahilan ka pa. Narinig ko mismo sa hotel na ikaw nag-utos na dukutin si Shinong. Dalhin siya dito. Ako na bang magsasalita o aamin ka? Mr. Jiang, patawad po. Oo, si Wei Tong ang nag-utos sa akin para palitan ko ang pregnancy report ni Miss Shen. Ang totoong edad ng bata sa sinapupunan ay mahigit 1 buwan lang talaga. Wala niya! Ang lakas loob ko pa talaga siraan ako. Sabihin mo kung sino nag-utos sa'yo. Wala na nag-utos sa akin. Totoong lahat ng sinabi ko. At siya rin na nag-utos na dayain ng ulat tungkol sa birthmark. Sabihin mo, bakit mo ginawa ito? Dahil mahal kita. Bakit sa sinungat ako? Para naman kaming lumigay sa pamilyang Jiang. Pero siya lang nakikita mo. Sa wakas may pagkakataon ako na maging Mrs. Jiang. Paano ko yung basta ibibigay sa iba? Gusto ko siyang mamatay. Ang pagdukot kay Shinong, ikaw rin ang nagplano noon? Oo, ako nga. Pinagsisiyan ko na noong araw sa hotel. Hindi ko siya pinigilan. Kung hindi, matagal na sana nawas ang reputasyon niya. Ano pa mga kasamaan ang nagawa mo sa kanya? Gusto mong malaman? Sa kabilang buhay na lang. Kung hindi kita makuha, hindi ka rin makakuha ni Shinong. Kung hindi kita makuha, hindi ka rin makakuha ni Shinong. Patawad, Mr. Jiang. Kasalanan kung hindi ko siya napalaki ng maayos. Kaya siya nakagawa ng ganitong kasalanan. Nakikiusap ako. Patawarin mo siya. Nag-iisa ko lang siyang anak. Kung may pagkukulang siya, ako na lang ang magbabayad para sa kanya. Gumising ka pa! Pa! Dalhin niyo si Wei Tong. Gamutin niyo agad si Uncle Wei. Bitawan niyo ako! Nong, kung nasaktan ka talaga para protektahan ako, habang buhay ako mababagabag ng konsensya ko. Nong. Nong, gising ka na? May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor para sa'yo. Hintayin mo ako, ha? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Huwag ka muna magpanik. Magkakaanak pa tayo ulit. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin aminin? Nauli na si Wei Tong. Alam ko na ikaw ang kasama ko nung gabi ngayon. Bakit mo iniwasan ng totoo? Dahil galit ka sa akin, di ba? Kung alam mo lang katotohanan ng gabi ngayon, kung alam mo kung ako yung babae, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kita harapin. Kaya hinayaan mo lang si Wei Tong na palitan ka? Palitan? Ano sa tingin mo kung bakit ko siya pinayagang pagkasalan ako? So, akala mo, si Wito ang kasama mo nung gabi na yon? Kaya mo siya pinakasalan? Nung lumabas sa media ang video ng gabi na yon, para mapanatiling matatag ang presyo ng stocks, napilitan akong tanggapin ang kasal. Beji, hindi ba ako dumating sa maling oras? Sister-in-law? Bakit ka bumalik mula sa ibang bansa? Gumaling na ang binti mo. Nabalitaan kong ikakasal ka, kaya gusto ko lang umuwi at silipin ka.
Ayos lang nakita kung ligtas ka. Kung hindi, habang buhay ko mababagabag ng konsensya ko. Sister-in-law, na-hospital si Nonong para iligtas ako. Wala ka ng kinalaman doon. Tama ka, walang kinalaman sa akin ang pagkaka-hospital niya. Pero ang pagkamatay ng mama niya, hindi ko maiaalis ng responsibilidad ko roon. Sister-in-law, ano bang pinagsasabi mo? Si Shinshu at si Kuya noon, namatay sila sa aksidente, di ba? Anong kinalaman mo doon? Bago ako umalis ng bansa noon, gusto ko sanang makita si Kuya sa huling pagkakataon. Sakto namang karoon ni Shino nung araw na iyon. Si Shenshu at ang Kuya ay may dalang cake at pauwi na sana sila. Ako nang pumilit na manatili sila para sabay-sabay kaming kumain. Kaya tuloy na aksidente ang Kuya mo. Ibig sabihin, si Mama at si Boss Junk, hindi sila namatadalan sa pagkuha ng cake para sa akin? Siguro karma na rin yun. Pupunta ako nun sa ospital para bisitahin sila, pero na-aksidente rin ako. Nagkaroon ako ng multiple spinal fractures. Sa dami ng taon na lumipas, gusto ko talagang humingi ng tawad sa'yo ng harapan, pero hindi ko nakuha ang pagkakataon. Nang bumisita ako sa Jung University noong isang araw, may narinig akong chismis. Sabi ng lahat, anak ni Shino ng isang kabit. Ikaw bilang school board member at bilang tito niya, bakit hindi ka nagsalita para itamang mga maling paratang? Maling paratang talaga, sister-in-law. Hindi ba noon si Shinshu ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon niya ni Kuya, kaya kayo nag-divorce? Chismis lang yon. Sister-in-law, hindi ba si Shinshu talaga ang sumira ng relasyon niyo ni Kuya, kaya kayo naghiwalay? Hindi. Ang relasyon namin ng kuya mo ay arranged marriage lang. Kaya nga ako rin ang una nagsabi na gusto ko makipag-divorce. Alam ni kuya mo na may mahal na akong iba. Kaya pinalaya niya ako. Hindi lang namin ipinahayag sa publiko para hindi mapektuhan ang stock price ng kumpanya. Ganun pala talaga ang totoo. Nagka-develop ang sina kuya mo at si Shenshu ng kusa. Ibig sabihin, hindi pala talaga kabit si mama? Siyempre, hindi kabit ang mama mo. Isa siyang mahusay na home tutor. At higit sa lahat, isang karapat-dapat na asawa. Hindi mo rin naman siguro pinaniniwalaan yung mga chismis sa labas, di ba? Ako? Nongnong, ako nagkamali noon sa'yo. Patawad. Nongnong, handa ka bang patawarin ako? Huwag ka agad pumayag. Baka sa huli, mawalan ka ng halaga sa pamilya. Sister-in-law, Tama na, may kailangan pa akong gawin. Aalis muna ako. Babalik ako sa ibang araw. Nongnong, totoong nararamdaman ko para sa'yo. Maraming lalaking totoo rin sa akin. At 20 anyos lang ako. Hindi kita pwedeng padalian. Maghintay ka muna ng 2 taong bilang pagsubok. Bakit ka nakatulala dyan? Umalis ka na. Anong gusto mo? Sundan mo si sister-in-law. Sige, Sandali lang. Miss Shino, handa ka na bang maging asawa ni Mr. Jiang Beishi? Sa hirap at ginhawa? Sa yaman at kahirapan? Sa tagumpay o pagkabigo? Mananatili ka ba sa tabi niya? Oo, handa ako. Mr. Jiang Beishi, handa ka rin bang maging asawa ni Miss Shino? Oo, handa ako. Maaari mo nang halikan ng iyong bagong asawa. Kiss! 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 Yes!